Jed, ano ang punto ng pagtatanong ngayon ng ating mga senator judges sa testigo ng prosekusyon? June, isa sa nilinaw ng Senator Judges ngayong araw dito sa testigo ng prosecution ay yung liquidation ng confidential funds. So bagamat common understanding ng publiko dito sa confidential funds, ito ay secret at maaaring gamitin sa kung ano-ano at hindi maaaring isa publiko, pinabulaanan ito ng Commission on Audit kanina, particular na ni Attorney Roderick Mawel dahil aniya mayroong rules and regulations na sinusunod kaugnay doon sa paggasta ng nasabing pondo. So ibig sabihin kahit na tinatawag na confidential itong confidential funds, kinakailangan pa ring busisiin ng COA yung paggasta o paggamit doon sa nasabing pondo, lalo na at bahagi pa rin ito ng public funds. Ikatlong araw na ng pagharap sa impeachment court ni Attorney Roderick Wamil, ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Ngayong araw, mga tanong naman ng Senator Judges ang kanyang hinarap. Kabilang sa kanyang naihayag ay ang kawalan ng official receipt at sales invoice sa ipinasang liquidation report ng Office of the Vice President. Aniya, sa halos 10 taon niya sa COA-ICFAO, tanging ang tanggapan ni Vice President Duterte lamang ang ahensyang na-audit niyang nagsumite ng documentary evidence of payment na acknowledgement receipts lamang para sa liquidation at walang kahit isang official receipt o sales invoice. Partikular na sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala pong sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice? Yes po, Your Honor. Okay. Ipinaliwanag ni Attorney Wamil ang pagkakaiba ng acknowledgement receipt at official receipt. Ang tinatawag na OR ay resibo na ini-issue ng pinagbibilhan na siyang pinagbabasehan din nila kung bumili o kung saan ginastos ang pondo. Habang ang AR naman ay ginagamit aniya ng ahensya o tanggapan bilang patunay na ibinigay o in-acknowledge ng tao o recipient ang nasabing payment. Gayunpaman nilinaw niya na kung ginamit ang pera pambili o pambayad para sa impormasyon ay pinapayagan nila na acknowledgement receipts lamang ang isumite. Ipinaliwanag din ni Attorney Wamil na ang findings ng COA ay nakabase lamang sa kung anong mga dokumentong isinusumite sa kanila. Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nalalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po. So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings? Yes po, Your Honor. Dahil dito, kung hindi nakapag-liquidate ng maayos ang isang tanggapan o ahensya, nagkakaroon na niya ng presumption of misuse or misappropriation ng pondo na tinatawag. Samantala sa interjection ni Senator Judge Amy Marcos, kinwestiyon niya kung sino ba talaga ang dapat managot na hindi na-liquidate ng maayos ang confidential funds. Aniya, ang accountable official dito ay dapat ang mga special disbursing officer dahil iginiit niya na hindi ang Vice President ang humawak ng pera at hindi siya ang nakapangalan para tumanggap nito. Bagay na sinagot at ipinaliwanag ni Attorney Wamil. Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee
oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. Kaugnay nito, binigyang linaw pa ng testigo ng prosecution na ang pinuno ng isang tanggapan o ahensya ang pangunahing accountable sa kanilang pondo. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. June, natanong din kanina ng ilang senator judges ay kung okay lang ba yung paggamit ng alias dito sa confidential funds. So ayon sa COA, particular na kay Attorney Wamil Silent, yung Joint Circular 2015-01 para rito, so walang nakasaad aniya na pwede o bawal ngang gumamit ng mga alias. So nilinaw niya na hindi nila matutukoy na alias names yung ginamit ng isang ahensya o tanggapan unless na-state ito doon sa mga dokumentong ipinasa ng nasabing ahensya o ng tanggapan. So ipinaliwanag niya o binigyang diin niya na ang tinitingnan lang naman ng COA is yung compliance nitong mga agency at departments doon sa nakapaloob sa joint circular at hindi nila tinitingnan kung alias ba yung ginamit doon sa mga dokumentong ipinasa ng mga ahensya gaya ng OVP at ng Department of Education. So ayan yung ilang bagay na tinanong ng senator judges dito sa testigo ng prosecution na si Attorney Roderick Mawil. Jude. Maraming salamat, Jed Neresina.